Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tama nga po ang Golden State Warriors sa pagkuha kay Yaxel Lendeborg at ang balitang bagong center na ipapalit ng Lakers kay DeAndre Ayton. Hindi talaga nagkamali ang Golden State Warriors sa pagkuha ng kanilang team kay Yaxel Lendeborg bilang ika-11th overall pick sa nagdaang 2026 NBA Draft. Dahil sa kanyang unang game pa lang nga po ng Summer League laban sa Lakers ay nakapagtala nga po agad ito ng 19 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block sa kanyang perpektong shooting na 6 out of 6 sa field goal at 4 out of 4 naman sa 3-point line sa loob lamang ng 21 minutes niya na paglalaro dito. Hindi na nga po ito nagpatumpik-tumpik pa at agad na nga po siyang nagpagitang gilas sa kanyang debut game sa Warriors. Kaya puro mga papuri na nga po ang kanyang natanggap mula sa mga fans at sa mga NBA analyst. Marami nga po dito ang nagsabi na bagay nga daw talaga ang playing style ni Yaxel Lendeborg sa Warriors dahil bukod nga po sa pagiging dominante nito sa ilalim ng basket ay napaka-reliable rin naman nga po ng shooting nito sa 3-point line. May ilang mga nakapansin nga po na halos magkaparehas nga sila ng shooting form ng dating superstar ng Warriors na si Klay Thompson. Sa ibang balita naman, kagaya nga po ng napag-usapan natin, imbis nga po na gumawa ang Lakers ng trade ay magiging madali nga po para sa kanilang team na kumuha ng free agent big man. Since napakarami para naman nga po mga sentro ngayon ang available sa free agency market bilang isang unrestricted free agent na kumukuha lang ng mababang kontrata. At isa nga po sa mga nabanggit na center na target nga po nilang kunin ngayon ay si Nick Richards na siyang center na available pa rin sa free agency. Wala pa rin naman nga pong team na kumukuha sa kanya kaya siya nga po ang pinagpipilian ng Lakers na kunin bilang kapalit ni Ayton. Bagamat man nga po nag-average lamang si Nick Richards last season ng 3.2 points at 3.3 rebounds per game sa kanyang 49.3% shooting sa field goal, ay pwede pa rin naman nga po mag-improve ang kanyang performance sa tulong ni Luka Doncic. Kung sakali man nga po na mabigyan siya ng sapat na playing time at ball touches bilang isang backup center ni Walker Kessler, ay sigurado nga po na mas tataas pa ang kanyang production sa Lakers sa susunod na season.